malugod na pagbati sa inyong lahat at maligayang pagdating sa channel na Kwento ng Pamilya. Sa beach wedding ng aking anak, ngumisi ang kanyang fiancé at sinabing, "Magbayad ka ng 3 milyong piso para sa karangyang ito o maglaho ka na ng tuluyan." Napakurap ako. Dugtong pa ng aking anak, "O kaya naman ay namnamin mo ang pag-iisa sa home for the aged." Humigop ako ng champagne, ngumiti at bumulong. May nakalimutan kayong isang bagay. Namutla ang kanilang mga mukha. Ilang sandali lang, sumiklab ang kaguluhan at ni hindi ko kinailangan magbuhat ng daliri. May nakalimutan kayong isang bagay. Ang mga salitang ito ay lumabas sa aking bibig na parang pelus na may nakabalot na patalim. Halos hindi marinig sa lakas ng hampas ng alon sa mapuputing buhanginan ng Boracay. Ang champagne sa aking kamay ay kumislap sa ginintuang liwanag ng paglubog ng araw habang itinataas ko ito sa aking mga labi. Hindi inaalis ang tingin sa aking anak at sa kanyang bagong asawa. Hindi ko pa planong sabihin yon, hindi pa sa sandaling iyon. Ngunit ang makita ang perpektong make-up sa mukha ni Rica na nagbago mula sa malamig na paghamak patungo sa panandaliang pag-aalinlangan ay nagbigay sa akin ng kiliti ng kasiyahan na hindi ko inaasahan. 3 oras pa lang ang nakalilipas nang dumating ako sa Ocean View Resort ng mag-isa. Huminto ang aking taxi sa Grand Entrance kung saan ang mga valet na nakasuot ng malulinis na puting uniforme ay umaalalay sa mga bisitang bumababa mula sa mga mamahaling sasakyan. Ang driver na nakaramdam ng aking pag-aalinlangan ay nginitian ako. "Napakagandang lugar para sa kasal, ma'am," komento niya habang tinutulungan ako sa aking nag-iisang overnight bag. "Oo nga," sagot ko habang inaayos ang aking bestida na nabili ko sa department store. Ito ang pinakamagandang damit na pag-aari ko. Isang mapusyaw na asul na bestida na pinag-ipunan ko gamit ang mga tip mula sa 6 na buwang pagtatrabaho. Ikakasal na ang anak ko. Ang pagmamalaking sinubukan kong ilagay sa mga salitang iyon ay tila nawalan ng saysay nang tumapak ako sa napakagandang hardin ng resort. Ang mga puting upuan na pinalamutian ng mararangyang bulaklak ay nakaharap sa karagatan. Ang mga kristal na baso ay kumikislap sa sikat ng araw sa mga mesa na dinekorasyunan ng mga propesyonal. Ang mga babaeng naka-designer dress ay nagkukwentuhan. Ang kanilang mga tawanan ay tila kalansing ng champagne na ibinubuhos sa mga kopang mas mahal pa kaysa sa budget ko sa pagkain sa isang linggo. Isang matangkad na babae na may hindi natural na kinis ng balat ang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang aking kabuuan. Pinanood ko ang kanyang tingin na naglakbay mula sa aking mukha pababa sa aking simpleng takong at saglit na tumigil sa aking handbag. Hindi ito designer brand, ngunit ito ang pinakamagandang kaya kong bilhin. Ang bahagyang pagngiwi niya ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman bago siya tumalikod at binaliwala ako ng walang imik. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking imbitasyon, hinahanap sa karamihan ang aking anak. Iginiit ni Rica na dumating ako ng maaga upang tumulong sa mga huling detalye. Gayunpaman, tila walang naghihintay sa akin. Matapos ang 15 na minutong awkward na paglalakad, nakita ko siya na nakasuot ng puting silk robe na papaligiran ng mga abay sa isang liblib na bahagi ng hardin. "Ma, late ka na," sabi niya sa halip na hello ni hindi man lang tumitingin mula sa kanyang telepono. Ang boses niya ay may bahid ng talim na nabuo noong siya ay nasa kolehiyo pa. Kanina pa nagtatanong ang lahat kung nasaan ka. Isang kasinungalingan, syempre. Walang naghahanap sa akin. Magsisimula ang seremonya sa loob ng 2 oras, patuloy niya. Sa wakas ay sinalubong ang aking mga mata. "Ayos naman ang damit mo. Subukan mo lang na huwag kaming ipahiya ngayong araw, okay?" Ang mga salitang iyon ay mas masakit kaysa sa dapat asahan. Sa bagay, hindi na ito bago. Tumango ako, pilit nang umingiti habang inutusan niya ang isang wedding coordinator na ituro sa akin ang aking upuan. "Para sa seremonya?" tanong ko, nalilito. Para sa reception, paglilinaw ni Rica na may buntong hininga na nagpapahiwatig na napakabagal kong umintindi. "Nasa table 19 ka. Nasa likod na sulok yon, malayo sa kung saan kami magpapapicture ng pamilya."
Ang coordinator, isang dalagang may maamong mga mata, ay tumingin sa akin ng may awa habang inilalayo ako. Gusto niyo po ba ng maiinom habang naghihintay, Mrs. Gracia Santos, pagtatama ko. At oo, siguro tubig na lang. 2 oras ang lumipas, pinanood ko ang aking magandang anak na naglalakad sa aisle patungo kay David Villarreal, tagapagmana ng isang malaking real estate empire sa Makati. Si Rica ay nagniningning sa isang designer gown na nagkakahalaga ng higit pa sa 3 buwang upa ko sa bahay. Nag-alok akong tumulong sa pagbabayad ng kanyang damit, ngunit tinawanan niya lang ako at sinabing, "Ma, ni hindi mo nga kayang bilhin ang belo, ang gown pa kaya?" Sa panahon ng seremonya, nakaupo ako ng mag-isa sa dulong row, napapaligiran ng mga malayong kakilala at katrabaho na nagkukwentuhan sa kanilang sarili, hindi man lang nag-abalang magpakilala sa ina ng nobya. Hindi ako umiyak nang magpalitan sila ng sumpaan. May kung anong tumigas sa loob ko, ilang buwan na ang nakalilipas, namuo sa bawat maliit na pagtanggi. Nasa kasagsagan na ang cocktail hour nang lumapit sa akin si David, may hawak na 2 baso ng champagne. Sa una, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa, marahil 1 kilos ng pakikipag-ugnayan sa pamilya. "Grace," sabi niya gamit ang praktisadong ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Nag-i-enjoy ka ba?" "Magandang kasal ito," maingat kong sagot, tinatanggap ang champagne. Siguradong napakasaya niyo ni Rica. "Masaya kami," pagsang-ayon niya, lumingon sa paligid para tiyaking walang nakakarinig. "Kahit na mayroon pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa iyong kontribusyon." Natigil ang baso sa kalagitnaan ng aking mga labi. "Kontribusyon?" "Oo," patuloy ni David ng maayos, ang kanyang boses ay napanatili ang kaakit-akit na tono na ginagamit niya sa lahat. "Nabanggit ni Rica na tutulong ka sa mga huling gastusin sa kasal. Sapat na siguro ang 3 milyong piso, 3,000. Biglang pumait ang lasa ng champagne. 3 milyon? David, wala akong ganoong kalaking pera. Hindi nawala ang kanyang ngiti, ngunit may kung anong malamig na pumasok sa kanyang mga mata. "Grace, magpakatotoo tayo. Pinagbigyan namin ang sitwasyon mo sa abot ng aming makakaya, ngunit mahalaga ang imahe sa aming lipunan. Sapat na ang kahihiyang dulot ng background mo kay Rica. Ang pinakamaliit na magagawa mo ay bayaran ang abalang dulot mo." "Abala," inulit ko, natigilan sa kanyang kapangahasan. "Nandito lang pala kayong 2. Lumitaw si Rica sa tabi ni David, ang kanyang wedding dress ay kumikinang sa paglubog ng araw. Mukha siyang prinsesa mula sa isang fairy tale, isa na nakalimot sa kanyang simpleng pinagmulan. "Ma, nakausap ka na ba ni David tungkol sa usapan natin?" "May binanggit siya tungkol sa 3 milyong piso, tahimik kong sabi. Nanatiling nakapako ang ngiti ni Rica. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. "Hindi naman yun malaking halaga kung iisipin mo ang ginawa namin para sa'yo. Inimbitahan ka namin sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ni David. Binigyan ka namin ng upuan sa reception. Kung hindi ka makakapag-ambag ng pera, marahil mas mabuting magkanya-kanya na tayo ng landas." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. "Ang sinasabi ko, may magandang retirement home sa Tagaytay kung saan hindi ka makakaabala sa kahit sino," malamig niyang sagot. "Ikaw ang mamili. Magbayad ka para sa luho na maging bahagi ng buhay namin o maglaho ka na ng tuluyan. Napakasimple lang." Tumingin ako sa pagitan nila, ang aking anak at ang kanyang bagong asawa. Nakatayo sa harap ko na parang mga maharlika na kausap ang isang alipin. 18 taon ng sakripisyo, 3 trabaho ng sabay-sabay para mapagtapos siya sa kolehiyo. Ang retirement fund ko na ibinuhos sa kanyang butik, lahat kinalimutan. May kung anong napanatag sa loob ko. Pagkatapos ay isang kalmadong katiyakan. Humigop ako ng champagne ng dahan-dahan, hinahayaan ng sandaling humaba. Pagkatapos ay tumingin ako ng direkta sa kanilang mga mayabang na mukha at bumulong. "May nakalimutan kayong isang bagay. Ang takot na dumaan sa kanilang mga mukha ay hindi maikakaila. Hindi nila inaasahan ang aking paglaban. "Excuse me," sabi ko, tumayo ng may dignidad. "Mag-aayos lang ako ng sarili." Habang naglalakad ako palayo, nararamdaman ko ang kanilang mga mata na nakatitig sa aking likuran. Wala silang ideya kung ano ang parating, kung ano ang pinaghandaan ko ng ilang buwan.
Ang kaguluhang sumiklab ay ganap na kagagawan nila at hindi ko kailangang magbuhat ng kahit isang daliri. Habang naglalakad ako palayo kay Rika at David, ang aking takong ay tumutunog sa makinis na batong daanan patungo sa main building ng resort. Bumaha ang mga alaala sa akin. Hindi ng araw ng kasal ng aking anak, kundi ng isa pang gabi 18 taon na ang nakakaraan ng gawin ko ang pinakamahalagang desisyon sa aking buhay. Bumubuhos ang ulan sa bintana ng aming maliit na apartment sa Maynila habang idinidiin ko ang aking nanginginig na mga daliri sa aking namamaga na pisngi. Sa wakas ay nakatulog na si Thomas pagkatapos ng kanyang pananakit. Ang kanyang hilik ay umaalingaw-ngaw sa aming unit na parang kulog sa malayo. Ang 4 na taong gulang na si Rika ay nasaksihan ang lahat mula sa pasilyo. Ang kanyang stuffed toy na kuneho ay yakap sa kanyang dibdib, ang mga luha ay tahimik na umaagos sa kanyang mukha. Natutunan na niya na ang pag-iingay sa bad times ni Daddy ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Iyon ang sandaling nagbago ang lahat. Hindi dahil iyon ang pinakamasakit na pambubugbog, hindi naman, kundi dahil sa hitsura ng mga mata ng aking anak. Pagkaunawa, pagkilala, ang simula ng kamalayan na ganito pala ang hitsura ng pag-ibig. Kumilos ako ng may takot, ngunit tiyak ng gabing iyon, nag-impake lamang ng mga mahahalagang bagay sa isang duffel bag. Ang mga paboritong damit ni Rika, ang kanyang kuneho, ang aming mga dokumento, at ang emergency cash na itinatago ko sa loob ng isang librong Pride and Prejudice sa loob ng ilang buwan. P12,000. Iyon lang ang naipon ko mula sa budget sa palengke at kakarampot na allowance na ibinibigay sa akin ni Thomas. Nang buhatin ko ang natutulog na si Rika mula sa kanyang kama, ang kanyang maliliit na braso ay kusang yumakap sa aking leeg. "Aalis na po ba tayo, Mama?" Bulong niya. "Oo, anak," sagot ko, matatag ang boses sa kabila ng takot na dumadaloy sa akin. Ang pinakamalaking adventure natin. Naglaho kami sa maulan na gabi, sumakay sa huling bus papuntang Quezon City, kung saan ipinangako ng dati kong kaibigan sa high school na si Marge na pwede kaming tumuloy hanggang sa makahanap ako ng paraan. 2 linggo ang lumipas, nahanap ko ang apartment, kung matatawag mo man itong ganoon, isang kwarto na may maliit na lababo at banyo na napakaliit kaya pwede kang mag-toothbrush habang nakaupo sa inidoro. Ang gusali ay laging amoy sigarilyo at pritong isda. Ngunit hindi nagtanong ang landlord nang magbayad ako ng 3 buwang upa nang maaga gamit ang una kong sahod. Ang sofa bed sa sala ang naging kama ko sa sumunod na 7 taon. Gabi-gabi, inilaladlad ko ito. Pagkatapos patulugin si Rika sa kwarto, ang likod ko ay sumasakit pagkatapos ng 10 oras na duty sa Sunny's Carinderia, kung saan ako nagsisilbi ng almusal at tanghalian. Pagkatapos ng mabilis na ligo at kain, magpapalit ako ng damit pang-opisina, isang navy skirt at puting blusa na nahanap ko sa ukay-ukay, at pupunta sa dental clinic ni Dr. Cruz, kung saan ako ang sumasagot ng telepono hanggang 9:00 ng gabi. Ngunit sa pagitan ng mga nakakapagod na oras na iyon ay ang mga ginintuang sandali na nagpasulit sa bawat sakripisyo. Naaalala ko pa ang mukha ni Rika nang una siyang makabasa ng buong pangungusap mula sa mga librong segunda mano na inuuwi ko. "The cat sat on the mat." "Nagawa ko, Mama. Nabasa ko mag-isa." Bulalas niya, nanlalaki ang mga mata sa pagmamalaki at pagkamangha. "Ikaw ang pinakamatalinong bata sa buong mundo." Sabi ko sa kanya, totoo ang bawat salita. Ipinagdiriwang namin ang maliliit na tagumpay sa buhay gamit ang mamon mula sa bakery. 50 para sa isang pakete na maingat naming hinahati sa loob ng ilang araw. Nang matanggal ang unang ngipin ni Rika, nang makakuha siya ng matataas na grado sa card, nang mapili siya para sa spelling bee, bawat milestone ay minamarkahan ng ritual ng pagpili kung anong flavor ng frosting ang gusto namin sa linggong iyon. Isang araw, ipinangako ko sa kanya habang nakaupo kami sa aming gumagiwang na mesa sa kusina. Magkakaroon ka ng bawat pagkakataon na hindi ko nakuha. Makakapag-aral ka sa kolehiyo. Magsusuot ka ng magagandang damit. Hindi mo kailanman aalalahanin kung may sapat tayo. "Kasama ka rin ba dun, Mama?" Tanong niya, may icing pa sa kanyang labi. "Lagi," pangako ko. Tinupad ko ang pangakong iyon hanggang high school. Sa mga awkward face at tagumpay ni Rika,
Nagsimula akong magtabi ng pera para sa kolehiyo noong siya ay 10 gulang pa lamang. Nagbubukas ng dedikadong savings account kung saan nagdedeposito ako ng anumang kaya ko, minsan 200 lang sa isang linggo, minsan mas malaki kapag kumukuha ako ng extra shifts tuwing Pasko. Nang dumating ang acceptance letter mula sa isang prestihiyosong unibersidad sa Maynila, sumayaw si Rika sa aming maliit na apartment, hawak ang sulat na may letterhead ng unibersidad. Nakapasok ako, Ma. Nakapasok talaga ako. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang makatulog, umiyak ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Luha ng purong pagmamalaki na may halong takot tungkol sa matrikula na hindi kayang bayaran ng kanyang partial scholarship. Pagdating ng umaga, may plano na ako. Bukod sa karinderya at dental clinic, kumuha ako ng trabaho sa inventory ng isang department store tuwing weekend at nagsimulang maglinis ng bahay para sa mayayamang pamilya sa Dasma Village 2 beses sa isang linggo. Ang aking schedule ay naging malabo dahil sa dami ng uniforme, ruta ng jeep at maiikling idlip sa pagitan ng trabaho. Sa katapusan ng linggo, kapag bumibisita si Rika mula sa kanyang dorm, itinatago ko ang matinding pagod sa likod ng malalapad na ngiti at bagong kulay na buhok upang takpan ang dumaraming uban. "Ang ganda mo, Ma," sabi niya. At nakaramdam ako ng ginhawa na hindi niya nakikita ang katotohanan, na sa ilang gabi ay sobrang pagod ako kaya nakakatulog akong suot pa rin ang aking sapatos. Ang pagbabago ay unti-unti, halos hindi napapansin sa simula. Noong una at ikalawang taon niya sa kolehiyo, inuuwi ni Rika ang kanyang labahan tuwing weekend at nag-uusap kami ng ilang oras tungkol sa kanyang mga klase, mga bagong kaibigan at mga pangarap para sa hinaharap. Ipinapakilala niya ako nang may pagmamalaki sa kanyang mga kasama sa kwarto kapag paminsan-minsan silang sumasama sa kanya. Inilalarawan ang marami kong trabaho ng may paghanga. Ang mama ko ang pinakamasipag na taong kilala ko. Ngunit may nagbago noong 3 taon niya. Nagsimula siyang umuwi ng hindi madalas. Kapag bumibisita siya, madalas siyang nasa telepono, nagte-text sa mga kaibigan o nagche-check ng social media. Ang unang beses na tila nahiya siya sa akin ay nang ang bago niyang kaibigan na si Alice, isang anak mayaman mula sa Alabang, ay pumunta sa aming apartment. "Ah, cute naman dito," komento ni Alice. Tinitingnan ang aming magkakaibang kasangkapan at ang mantsa sa kisame na ilang buwan nang ipinangakong aayusin ng landlord. "Lilipat na kami soon," mabilis na pagsisinungaling ni Rika. Wala lang talagang oras si Mama na tumingin ng bagong malilipatan. Nang gabing iyon, pagkatapos bumalik ni Alice sa campus, iminungkahi ni Rika na marahil ay mas madali kung mananatili na lang siya sa school tuwing weekend. "Mas maganda ang resources sa library para sa business classes ko," paliwanag niya, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Tumango ako, nilunok ang sakit. "Kung ano ang makakatulong sa tagumpay mo, anak?" Hindi ko sinabi sa kanya na nagpaplano na akong kumuha ng ika-6 na shift sa karinderya tuwing Sabado. Ang tagumpay niya lang ang mahalaga, kahit na ang landas patungo doon ay unti-unti siyang inilalayo sa akin. Nagtapos si Rika ng may honors. Ang kanyang business degree ay nagbukas ng mga pinto na hindi ko pinangarap na posible para sa aking anak. Nakaupo ako sa audience noong graduation. Masakit ang pisngi sa kakangiti. Pinapanood ang kanyang kumpiyansang paglakad sa entablado. Ang aking mga kamay ay gasgas mula sa dagdag na trabaho. Ang balat ay bitak-bitak at namumula dahil sa mga kemikal sa paglilinis, ngunit nagsuot ako ng guwantes para itago ang mga ito habang pumapalakpak ng mas malakas kaysa sa sinuman. 2 linggo pagkatapos ng graduation, tumunog ang telepono ko ng 11:43 ng gabi, akmang babagsak na ako sa kama pagkatapos ng double shift. "Ma," nanginginig ang boses ni Rika sa linya. "Gising ka ba? Kailangan kitang makausap." Bumangon ako kaagad, nakalimutan ng antok. "Anong problema, anak? Okay ka lang ba?" "Nahanap ko na, Ma," sabi niya. Ang mga salita ay lumalabas sa pagitan ng pagsinghot. Ang pangarap ko, ang purpose ko. Ipinaliwanag niya kung paano siya nakakita ng isang bakanteng pwesto sa isang umuusbong na lugar sa BGC. Maliit ang espasyo pero may dating. Exposed brick walls, magandang sahig,
at malalaking bintana na perpekto para sa display. Binigyan siya ng tour ng may-ari at binanggit kung paano umaakit ang lugar ng mga young professionals at mahihilig sa fashion. Pwede akong magbukas ng sarili kong butik, bulong niya. Ang boses ay puno ng halo ng takot at tuwa. Mga piling damit para sa mga professional na babae, mga kakaibang gamit na hindi mo mahahanap sa department store. Nagsimula na akong kumontak ng maliliit na designers. Mukhang napakaganda niyan, sabi ko. Totoong nasasabik para sa kanyang bisyon. Pagkatapos ay dumating ang tunay na dahilan ng kanyang tawag. Pero kailangan ko ng puhunan, ma. Gusto ng may-ari ng advance at deposit sa susunod na linggo para i-hold ang pwesto. At tapos na riyan pa ang renovation, inventaryo, marketing. Nabasag ang kanyang boses. Wala akong ganoong kalaking pera, ma. Walang bangko na magpapautang sa isang katatapos lang sa kolehiyo na walang business history. Ipinikit ko ang aking mga mata. Alam ko agad kung ano ang gagawin ko. Magkano ang kailangan mo? Ma, hindi ko ine-expect na. Magkano, Rika? May katahimikan bago siya sumagot. 5 milyong piso, 5,000. Ang halaga ay parang 1 bilyon sa pandinig ko. Higit pa ito sa laman ng savings account ko. Ngunit nariyan ang aking retirement fund, hindi kalakihan kumpara sa iba. Ngunit relihiyoso kong hinulugan sa loob ng 18 taon. Iyon ang lahat ng naipon ko para sa aking kinabukasan. Maibibigay ko sa iyo sa Lunes, pangako ko. Rinig ang kanyang pagsinghap. Ma, iyon ang lahat ng meron ka. Hindi lahat, malambing kong sabi. Nariyan ka. Makalipas ang 3 araw, nakaupo ako sa opisina ni Sara Mendoza, ang kaibigan ko noong high school na naging paralegal sa isang respetadong law firm sa Makati. Tinulungan ko siya noong dumaan siya sa mahirap na divorce taon na ang nakararaan. Pinatulog ko siya sa aking sofa bed ng 3 buwan noong wala siyang ibang mapupuntahan. Sigurado ka ba talaga dito, Grace? Tanong ni Sara. Itinutulak ang kanyang salamin sa ilong habang sinusuri ang mga papeles para i-liquidate ang aking retirement account. Ito ang bawat sentimo na naipon mo. Sigurado ako, sagot ko. Napadiin ang mga labi ni Sara. Kung ganoon, gagawin natin ito sa paraan ko. Naglabas siya ng karagdagang mga dokumento. Gumagawa ako ng partnership papers. Mananatili kang may 51% silent ownership. Si Rika ang magiging mukha ng negosyo pero may legal na proteksyon ka. Akmang tututol ako, ngunit itinaas ni Sara ang kanyang kamay. Hindi lang ito para protektahan ka, Grace. Tungkol din ito sa pagprotekta kay Rika. Paano kung malugi ang negosyo? Paano kung may mga issue sa liability? Lumilikha ito ng legal na istruktura na magpoprotekta sa inyong dalawa. Sa huli, pumayag ako kahit na wala akong balak na kontrolin ang pangarap ni Rika. Nang iharap namin ang mga papeles sa kanya, pinirmahan niya ito ng hindi lubos na binabasa. Masyadong nasasabik sa pagkuha ng pwesto upang bigyang pansin ang mga legal na detalye. Nagbukas ang Rika's closet makalipas ang 3 buwan. Ang grand opening ay simple. Isang maliit na cheese platter, murang wine at sulat kamay na imbitasyon sa lahat ng kakilala ni Rika. Nakatayo ako sa background, pinapanood ang aking anak na binabati ang mga potensyal na customer ng may natural na alindog. Ipinapakita ang mga piniling inventaryo ng may tunay na pasyon. Nahirapan ang butik sa unang ilang buwan. Tahimik akong nag-ambag pa mula sa aking ipon kapag dumarating ang bayaran sa upa, hindi binabanggit ang karagdagang suporta. Nagtrabaho si Rika ng parties na oras bawat araw, nagdidisenyo ng mga window display hanggang gabi, nakikipag-usap sa mga supplier at bumubuo ng relasyon sa mga customer. Bawat benta ay mahalaga. Pagkatapos ay dumating ang himala. Si Alice, ang kaibigan ni Rika sa kolehiyo na nagsabing cute ang aming apartment, ay naging isang sikat na social media influencer. Bumisita siya sa tindahan isang hapon, nagsukat ng isang kapansin-pansing asul na damit at nagpost ng larawan sa kanyang Instagram. Kinabukasan, nag-viral ang post sa mga sosyal na bilog sa Maynila. Pagdating ng hapon, may pila na sa labas ng butik. Sa pagtatapos ng linggo, halos maubos ni Rika ang lahat ng kanyang inventaryo at natatarantang tumatawag sa mga supplier para sa rush orders.
Ang Rica's Closet ay naging destinasyon ng fashion para sa mga young professionals sa BGC at Makati. Itinampok ito ng mga lokal na magasin. Mas maraming influencer ang dumating at nagkalat ng balita. Sa loob ng 6 na buwan, naghahanap na si Rica ng paraan para mag-expand sa katabing bakanteng pwesto. Pinanood ko ang lahat ng ito nang may labis na pagmamalaki. Ang aking anak, ang aking matalino at masipag na anak, ay nagtatagumpay ng higit pa sa naisip ko noong tumakas ako kasama siya sa gabi taon na ang nakararaan. Sinasadya kong lumayo sa oras ng negosyo, bumibisita lamang pagkatapos ng pagsasara upang tumulong sa pag-restock o accounting. Hindi ako kailanman sinabihan ni Rica na lumayo. Ito ay sarili kong desisyon, naiintindihan na baka makita ng kanyang mga sosyalin na kliyente ang aking presensya, kasama ang aking mga damit na galing sa sale at mga kamay na sanay sa trabaho, bilang hindi bagay sa marangyang imahe ng butik. Dapat pumunta ka minsan sa araw, ma, sabi ni Rica paminsan-minsan, ngunit ang kanyang tono ay kulang sa kumbiksyon. Mundo mo na yan, hindi akin, sagot ko ng magaan. Masaya na akong makita ang mga resulta. Ang unang tunay na kirot ay dumating ng hindi inaasahan mga 1 taon pagkatapos ng pagbubukas. Dumaan ako ng mas maaga kaysa sa karaniwan 1 gabi, nagpaplanong sorpresahin si Rica ng hapunan pagkatapos ng isang matagumpay na linggo. Bukas pa ang butik, may mga customer na tumitingin sa bagong koleksyon. Pumasok ako ng tahimik, nakatayo malapit sa isang rack ng mga sweater. Isang bihis na babae ang kausap ni Rica malapit sa kaha. Hinahangaan ang ganda ng tindahan. Nakagawa ka ng isang bagay na espesyal dito, komento ng babae. Paano mo nagawang bumuo ng ganito kagandang butik pagkatapos mo lang sa kolehiyo? Ngumiti ako, naghihintay na marinig na kilalanin ni Rica ang aming partnership, ang suporta, ang mga tao ng sakripisyo na naging posible sa kanyang pangarap. Sa halip, hinawi ng aking anak ang kanyang buhok nang may kumpiyansa at sumagot. Itinayo ko ang negosyong ito mula sa wala. Puro pagsisikap, determinasyon at malinaw na bisyon lang. Walang nagbigay sa akin ng kahit ano. Ginawa ko ito sa pamamagitan ng sarili kong diskarte. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Walang nagbigay sa akin ng kahit ano. Itinayo ko ito mula sa wala. Sa sandaling iyon, nakatayo sa gitna ng mamahaling mga damit na binili gamit ang aking retirement fund. Naging invisible ako sa kwento ng aking anak, ganap na nabura mula sa kanyang kwento ng tagumpay. Ang butik na inilaan bilang rurok ng aming paglalakbay na magkasama ay naging kanya na lamang mag-isa. Umatras ako ng tahimik, nakalimutan ang mga plano sa hapunan, at lumabas ng pinto bago pa ako makita ni Rica. Sa labas, nakasandal sa pader ng gusali, huminga ako ng malalim, sinusubukang bigyang katwiran ng sakit. Ito naman ang gusto ko, hindi ba? Natumayo si Rica sa sarili niyang mga paa, may kumpiyansa at matagumpay. Ngunit habang naglalakad ako pa uwi mag-isa ng gabing iyon, may nagbago sa aking pag-unawa sa aming relasyon. Hindi lang dahil inangkin niya ang solong kredito para sa tagumpay ng butik, kundi dahil talagang pinaniwalaan niya ito. Matapos matuklasan ang pagbabago ni Rica sa kasaysayan ng kanyang tagumpay, pinanatili ko ang aking distansya mula sa operasyon ng butik. Pinoprotektahan ang aking sarili mula sa higit pang pagkabigo habang tahimik pa ring tinitiyak na umuunlad ang negosyo. Sa loob ng ilang buwan, tinignan ko ang mga financial statement na ipinadala sa akin ni Sarah, inasikaso ang mga papeles at pinoproseso ang mga invoice mula sa likod ng eksena. Naging multo sa kwento ng tagumpay ng aking anak. Pagkatapos ay dumating ang imbitasyon, isang bihirang pangyayari na ikinagulat ko. Ma, ang Makati Business Club ay magho-host ng kanilang taunang Small Business Networking Gala sa susunod na Huwebes, anunsyo ni Rica sa isa sa aming madalang na hapunan. Kikilalanin ako bilang isa sa kanilang entrepreneurs under 30 at kailangan ko ng kasama. Pwede ka bang sumama sa akin? Ang pagkagulat ay rumehistro sa aking mukha dahil mabilis na idinagdag ni Rica. Ang isa pang option ay si Alice, pero kasama ko na siya sa huling 3 event at nagsisimula ng isipin ng mga tao na kami na. Tumawa siya ng bahagya. Gustong-gusto kong sumama,
sabi ko. Sinusubukang itago ang aking pananabik. Marahil ito ang paraan ni Rika upang muling buuin ang aming koneksyon. Sa gabi ng gala, gumastos ako para sa pagpapaayos ng buhok at isinuot ang aking pinakamagandang damit, isang navy blue dress na nabili ko sa sale sa mall, ngunit mukhang mas mahal kaysa sa tunay na presyo. Nang sunduin ako ni Rika, binigyan niya ako ng mapanuring tingin. "Mukha kang maayos, ma," sabi niya na may halong gulat. Very appropriate. Sa event na ginanap sa isang eleganteng ballroom ng hotel sa Makati, nagbago si Rika bilang isang taong halos hindi ko makilala. Kumpiyansa, kaakit-akit, nakikipaghalubilo ng may kadalian. Nanatili ako sa malapit upang magmukhang magkasama kami, ngunit sapat ang layo upang hayaan siyang kuminang, humihigop ng tubig at ngumingiti sa mga estranghero na tumitingin sa akin. Sa kanyang maikling talumpati ng pagtanggap, muling kinalimutan ni Rika na banggitin ang anumang pakikilahok ko sa kanyang negosyo. Inaasahan ko na ito sa pagkakataong ito, kaya ang kirot ay mas mapurol, mas parang pamilyar na sakit kaysa sa sariwang sugat. "Kahangahangang dalaga," sabi ng isang malalim na boses sa tabi ko habang tinatapos ni Rika ang kanyang pananalita sa masigabong palakpakan. Lumingon ako at nakita ang isang gwapong lalaki na nasa early 30s na pinapanood ang aking anak ng may interes. Ang kanyang suot na Amerikana ay nagpapahiwatig ng yaman, ngunit ang kumpiyansa sa kanyang tindig at ang talino sa kanyang mga mata ang kumuha ng atensyon. "Salamat," sagot ko. Anak ko siya. May dumaan sa kanyang mukha. Pagsusuri, marahil ay gulat. "David Villarreal," pakilala niya, inilahad ang kanyang kamay. "Villarreal Development Group." Pamilyar ang pangalan. Isa sa mga old money na pamilya sa real estate na ang mga gusali ay nagkalat sa skyline ng Maynila. "Gracia Santos," sagot ko. Kinamayan siya. Mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang aking kabuuan, ang aking damit, sapatos at kawalan ng mamahaling alahas bago siya nagtanong. "At ano ang trabaho niyo, Miss Santos?" "Nasa service industry ako," malabo kong sagot. Natutunan na mas maganda ang reaksyon ng mga tao sa kalabuan kaysa sa katotohanan ng marami kong trabaho. "Ma!" biglang lumitaw si Rika sa aking tabi, medyo hinihingal sa tuwa. "Kanina pa kita hinahanap." Ang kanyang atensyon ay agad na lumipat kay David at nasaksihan ko ang agarang chemistry sa pagitan nila. David Villarreal, pagpapakilala niya sa sarili, ang kanyang buong kilos ay nagbago sa isang mas masigla at nakakaengganyo kaysa sa magalang na interes na ipinakita niya sa akin. "Rika Santos," sagot ng aking anak, inilahad ang kanyang kamay ng may grasya. "Rika's Closet." "Ang bida ng gabi," ngumiti si David. Hawak ang kanyang kamay ng medyo mas matagal kaysa sa kinakailangan. "Sinasabi ko lang sa iyong ina kung gaano kahanga-hanga ang iyong mga nagawa." Napangiti si Rika. At sa sandaling iyon, naging invisible na naman ako, isang props sa kwento ng kanilang pagkikita sa halip na aktibong kalahok. Pinanood ko habang maayos na inilayo ni David ang usapan mula sa akin. Tinatanong si Rika ng detalyadong mga tanong tungkol sa kanyang modelo ng negosyo, mga plano sa pagpapalawak at bisyon para sa hinaharap. Sa loob ng 20 minuto, nakuha na niya ang numero ng telepono ni Rika at nakakuha ng pangako na personal na lilibutin ang kanyang butik sa susunod na linggo. Sa loob ng 3 araw, nasa una na silang date. Sa loob ng 2 linggo, hindi na sila mapaghiwalay. Ang mabilis na pag-iibigan ay umusad ng may nakakahilong bilis. Ang mga tawag ni Rika sa akin, na madalang na nga, ay naging mas bihira pa. Ang aming paminsan-minsang hapunan ay kinakansela o nire-reschedule upang pagbigyan ang mga plano ni David. Kapag nagkikita kami, dominado ni David ang usapan. Nagsasalita ng malawakan tungkol sa kanyang mga proyekto sa real estate, koneksyon sa pamilya, at mga ambisyon. Ang interes niya sa akin ay hanggang sa mga tanong lang na tiyak na babalik sa mga potensyal na kalamangan para sa kanya. "Yung kaibigan mong paralegal na binanggit mo, saang law firm siya? Humahawak ba sila ng commercial real estate transactions?" Nagsimula akong makapansin ng mga nakakabahalang pattern. Palaging ipinapakita ni David si Rika sa kanyang sosyal na bilog, ngunit inihihiwalay siya sa kanyang pamilya. Niregaluhan niya ito ng mga mamahaling gamit,
designer handbags, platinum na relo, lumilikha ng utang na loob na hinding-hindi niya mababayaran. Nagbibitaw siya ng mga casual na kritisismo na nagbabalat kayong tulong. Yung inventory system na ginagamit mo ay sobrang luma na, sweetie. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano gumagana ang mga totoong negosyo. Ang bawat pagtatangka kong pag-usapan ang mga alalahaning ito kay Rika ay tinatanggihan. Gusto lang niyang tulungan akong magtagumpay, ma, depensa niya. Iba ang mundong kinalakihan ni David. Tinuturuan niya ako kung paano gumalaw sa ganong antas. At paano naman ang pamilya niya? Tanong ko minsan. Namit mo na ba sila? Isang bahid ng pagkabalisa ang dumaan sa kanyang mukha. Madalas silang mag-travel. Sigurado akong makikilala ko rin sila sa tamang panahon. 4 na buwan sa kanilang relasyon, nalaman ko ang kanilang engagement sa pamamagitan ng Facebook status update. Walang tawag sa telepono, walang pasabi, isang perpektong litrato lang ng kamay ni Rika na may suot na diamond ring na nagkakahalaga ng higit pa sa kita ko sa isang taon. May caption na, I said yes to forever with my soulmate, non-future Mrs. Villarreal. Tinitigan ko ang litrato ng isang buong minuto bago ko siya tawagan, nanginginig ang mga kamay ko. Sasabihin mo ba sa akin? Tanong ko nang sagutin niya. Oh ma, oo, tatawagan sana kita ngayong gabi, sabi ni Rika, mataas ang boses sa tuwa. Sinorpresa ako ni David kahapon at nagse-celebrate kami kasama ang mga kaibigan niya. Hindi ba nakakatuwa? Napakabilis naman, nasabi ko. Kapag alam mo na, sagot niya ng pabalang. Nag-iisip kami ng spring wedding, elegante pero intimate. Kinabukasan, nakatanggap ako ng text na hindi para sa akin. Hindi pwedeng itabi ang nanay mo sa pamilya ko sa dinner. Mamumortify ang parents ko. Ilagay na lang natin siya sa likod kasama ng mga staff ng suppliers. Nanigas ang puso ko. Ang text ay mula kay David, malinaw na para kay Rika. Hinintay ko ang sagot niya, ang pagtatanggol niya sa akin. Walang dumating. Sa halip, 7 minuto ang lumipas, tumunog ang telepono ko na may mensaheng malinaw na pampalipas oras. Ma, grabe no. Gusto kaming singilin ng wedding planner ng extra para sa rose gold na kubyertos? Nakaka-stress ang planning. Sumagot ako ng suporta na walang kalaman-laman, ang pagtataksil ay nakadagan na parang yelo sa aking tiyan. 2 linggo ang lumipas, pagkatapos ng maraming hindi nasagot na tawag, binisita ko ang apartment ni Rika nang walang pasabi, nag-aalala sa kanyang lalong lumalayong pag-uugali. Wala siya sa bahay, ngunit nakabukas ang kanyang laptop sa mesa sa kusina. Hindi ko kailanman pinakialaman ang privacy ng anak ko, ngunit may kung ano, instinct siguro o takot, ang nagtulak sa akin. Ang screen ay nagpapakita ng detalyadong wedding planning spreadsheet na may maraming tabs. Nag-alinlangan ang daliri ko bago i-click ang isang tab na may label na Mom Management. Lumawak ang tab upang ipakita ang isang detalyadong dokumento ng estratehiya para sa paghawak sa akin sa panahon ng kasal. Nakalista ang mga bullet points kung paano limitahan ang visibility ni Grace sa mga mahahalagang sandali. Mag-schedule ng 4 na non-essential vendor meetings para maramdaman niyang kasali siya at mga teknik para makakuha ng maximum na kontribusyong pinansyal habang pinapanatili ang kontrol. Ang huling note sa isang cell na naka-highlight ng dilaw ay naglalaman ng komento ni David. Tandaan ang end goal, full financial support na may minimal na pakikialam. Pagkatapos ng kasal, mas madali nang panatilihin ang distansya. Umatras ako mula sa computer, pisikal na nasusuka sa natuklasan ko. Hindi lang ito basta pagbubukod ni Rika sa akin sa sandaling iyon. Ito ay isang kalkulado, pangmatagalang estratehiya upang makuha ang anumang halaga mula sa akin bago ako tuluyang alisin sa kanilang buhay. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Sarah sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ko, at kailangan kong huwag kang magtanong muna. Kahit ano, sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Kung gagamitin ko ang aking majority ownership sa Rika's Closet, ano ba talaga ang ibig sabihin noon? Tumagal ng 3 segundo ang katahimikan ni Sarah.
Ibig sabihin, pwede kang magsimula ng full audit, i-freeze ang mga asset, suriin ang lahat ng kontrata, at posibleng kunin ang operational control. Grace, anong nangyayari? Gumagawa ako ng contingency plan. Paliwanag ko. Mas matatag ang boses ko kaysa sa nararamdaman ko. Isang plano na sana ay hindi ko na kailangang gamitin. Kailangan ko ng mga option, proteksyon. At sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon, kailangan kong unahin ang sarili ko. Sa mga linggong papunta sa kasal, naghanda kami ni Sarah ng maigi, tinitipon ang mga financial records, dinodokumento ang mga hindi autorisadong pulong sa investor na isinagawa ni Rica nang hindi ko alam at tinitipon ang ebidensya ng mga pondo na inililipat mula sa butik patungo sa mga personal na account. Natuklasan namin na pinapayuhan ni David si Rica na i-restructure ang negosyo sa mga paraan na sa huli ay magpapawalang bisa sa aking pagmamay-ari, isang plano na balak nilang isagawa ilang sandali pagkatapos ng kasal. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tanong ni Sarah sa aming huling pagpupulong 3 araw bago ang seremonya. Kapag sinimulan natin ito, wala nang bawian. Tinitigan ko ang tumpok ng mga brown envelope sa kanyang mesa. Bawat isa ay naglalaman ng hindi maikakailang ebidensya at mga legal na abiso na inihanda para sa iba't ibang tatanggap. Hindi pa ako gumagawa ng kahit ano pagtatama ko. Sinisigurado ko lang na handa ang lahat. At ano ang magiging hudyat? Giit ni Sarah. Ano ang magpapasya sa'yo na ituloy ito? Inisip ko ang mga taon ng sakripisyo, ang unti-unting pagkawala ng respeto, ang kalkuladong mom management na estratehiya, at ngayon ang ultimatum sa kasal. Malalaman ko kapag nangyari na, tahimik kong sabi. Ang komprontasyon sa beach, ang kanilang hinihinging P3 milyon kapalit ng hindi pagtatakwil sa akin ay ang huling kumpirmasyon na ang tingin sa akin ng aking anak at ng kanyang asawa ay isa lamang mapagkukunan ng pera na uubusin at itatapon. Sa sandaling ibinulong ko, may nakalimutan kayong isang bagay at napanood ang takot na dumaan sa kanilang mga mukha. Alam ko na kung ano ang kailangang mangyari. Pagkatapos magpaalam upang mag-ayos ng sarili, lumakad ako lagpas sa marangyang banyo ng resort at nagpatuloy sa kahoy na daanan patungo palayo sa reception area, nakahanap ng isang liblib na lugar. Naupo ako sa isang lumang bangko na nakaharap sa karagatan. Ang paglubog ng araw ay nagpinta sa tubig ng kulay amber at ginto habang ang maliliit na alon ay humahampas sa pampang. Ang ganda ng kalikasan ay kabaligtaran ng kapangitan, nakakatapos ko lang maranasan. Hindi nanginig ang mga kamay ko nang ilabas ko ang aking telepono at nag-type ng simpleng text kay Sarah. Sand Castle Time. Agad na lumabas ang 3 tuldok na sinusundan ng kanyang sagot. Understood. Packages delivering now. Legal team standing by. Are you okay? I will be, sagot ko. Nanatili ako sa bangkong yon ng eksaktong 7 minuto. Humihinga ng malalim, nagpapaalam sa pangarap kung ano sana ang naging relasyon namin ni Rica. Pagkatapos ay ibinalik ko ang aking telepono sa aking pitaka at bumalik sa reception. Dumaan sa ibang ruta na nagpapahintulot sa akin na magmasid ng hindi agad nakikita. Ang wedding coordinator ang unang lumapit sa mga magulang ni David sa kanilang prominenteng mesa malapit sa dance floor. Inabutan niya sila ng selyadong envelope ng may propesyonal na paggalang. I-deliver po ito para sa inyo Mr. and Mrs. Villarreal. Ang katulad na eksena ay nangyari sa buong venue habang ang mga staff ay palihim na naghahatid ng magkakaparehong envelope sa mga partikular na bisita. Lahat ng boutique investors na lihim na dinala ni David nang wala akong pahintulot. Pinanood ko habang ang pagkalito ay napalitan ng pagkabahala habang ang mga dokumento ay inilalabas at sinusuri. Ang ama ni David ang unang nag-react, namula ang kanyang mukha habang biglang tumayo. Ang napkin ay nahulog sa sahig. Hinanap niya sa kwarto ang kanyang anak bago naglakad ng mabilis patungo sa direksyon nito. Kasabay nito, nagsimulang tumunog ang mga electronic alert sa buong venue. Ang business email address ni Rica ay nagpapadala ng automated notifications sa lahat ng konektado sa operasyon ng butik. Ang mga mensaheng ginawa ng legal team ni Sarah ay nag-aanunsyo ng agarang company audit,
asset freeze, at suspensyon ng lahat ng aktibidad ng negosyo habang iniimbestigahan ang mga irregularidad sa pananalapi. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan, tahimik na gumagalaw sa gilid ng resepsyon. Si David ay nasa gitna na ng mainit na bulungan at pakikipagtalo sa kanyang ama, na ang daliri ay paulit-ulit na dinuduro ang mga dokumento sa kanyang kamay. Si Rika ay nakatayo sa tabi nila, nanigas, ang kanyang perpektong make-up ay hindi maitago ang kanyang lumalalang takot. Nang makita niya ako, humiwalay si Rika, tumatakbo patungo sa akin na may desperasyon sa kanyang mga mata. Ma, anong nangyayari? Nakakatanggap ang lahat ng mga email tungkol sa butik. Hindi yon basta email, kalmado kong pagtatama. Totoo yon, ginagamit ko ang karapatan ko bilang majority owner. Lumitaw si David sa tabi niya, ang kanyang praktisadong alindog ay ganap na naglaho. Anong ginawa mo? Singhal niya, pinapanatiling mababa ang boses upang hindi makatawag ng higit pang pansin. Pinrotektahan ko ang investment ko, sagot ko. Pinapanatili ang parehong mahinahong tono. Talaga bang inisip mo na hindi ko matutuklasan ang mga plano mong tanggalin ako? Ang mga hindi autorisadong investors, ang mga pondong inilipat? Namutla ang mukha ni Rika sa ilalim ng kanyang makeup. May papaliwanag namin ang lahat ng yon, utal niya. Pansamantala lang yon para makabuo ng kapital para sa expansion sa side project ni David. Ang project sa Alabang, pagtatapos ko para sa kanya, na kahit paano ay nakatanggap ng 10 million na investment mula sa reserves ng Rika's Closet nang walang kaalaman o pahintulot ng majority owner. Kinabahan na tumingin si David sa kung saan ang kanyang mga magulang ay nakikipag-usap na ngayon sa ibang mag-asawa, parehong hawak ang mga dokumento. Wala kang ideya kung ano ang ginawa mo, babala niya. Ang pamilya ko ay may mga koneksyon na hindi mo maisip. Iyon ba ang dahilan kung bakit mukhang handa ka ng itakwil ng tatay mo ngayon? Tanong ko, tumango patungo sa matandang Villarreal na ang mga kilos ay nagiging lalong marahas. Iniisip ko kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa paggamit ng anak niya sa isang maliit na butik bilang personal na alkansya para sa isang palpak na real estate venture. Ang horror na rumehistro sa kanilang mga mukha ay nagkumpirma sa alam ko na. Minaliit nila ako ng lubusan. Nakita lang nila kung ano ang gusto nilang makita. Isang tumatandang babae na galing sa hirap na pwedeng manipulahin, gamitin at itapon. Ma, bulong ni Rika, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Sinisira ang kanyang maingat na inilagay na make-up. Kailangan mong ayusin ito, parang awa mo na. Ang lahat ng pinaghirapan natin ay masisira. Lahat ng pinaghirapan ko, pagtatama ko ng malumanay, lahat ng isinakripisyo ko, lahat ng itinayo ko na inangkin mo bilang sarili mong tagumpay. Inabot ni Rika ang aking braso, ang kanyang diamond engagement ring ay kumislap sa liwanag. Anak mo ako, ang nag-iisang anak mo, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Sa isang sandali, nanganib na bumigay ang aking desisyon. Ang likas na ugali ng ina na magprotekta, magtanggol at magsakripisyo ay makapangyarihan pa rin pagkatapos ng lahat ng mga taong ito. Ngunit naalala ko ang mom management spreadsheet, ang kaswal na kalupitan ng kanilang mga plano at ang ultimatum na ibinigay habang umiinom ng champagne. Ginawa ko na, malambing kong sabi. Ipinakita niyo sa akin kung sino talaga kayo at kung ano ang halaga ko sa inyo. Naniwala lang ako sa inyo. Nagsimulang tumunog ang telepono ni David. Tumatawag ang kanyang ama mula sa kabilang ibayo ng kwarto. Ang telepono ni Rika ay tumunog dahil sa higit pang mga email alert, habang ang legal na proseso na sinimulan ni Sarah ay patuloy na umuusad. Sa paligid namin, ang eleganteng reception ay nagiging grupo ng mga litong bisita at agarang pag-uusap. Pwede ka naming bigyan ng higit sa 3 milyon, desperadong tawad ni David. Doble, triple, kahit anong gusto mo. Umiling ako. Hindi ito tungkol sa pera. Nang tumalikod ako para umalis, nagbigay si Rika ng huling desperadong pakiusap. Ma, please sabihin mo lang sa akin kung paano aayusin ito. Huminto ako, lumingon sa aking anak na suot ang kanyang designer wedding dress na nagkakahalaga ng higit pa sa isang taong hulog ko sa bahay.
Hindi mo na maayos, simpleng sabi ko. May mga bagay na kapag nasira, nananatiling sira. Naglakad ako palayo, gumagalaw ng may dignidad sa gitna ng kaguluhang nangyayari sa likuran ko. Ang mga staff ay gumilid ng may paggalang, marahil ay nararamdaman na hindi ako dapat pigilan o tanungin. Sa gilid ng resort, tinanggal ko ang aking hindi komportableng takong, bitbit ang mga ito sa isang kamay, habang tinatahak ko ang pampublikong dalampasigan na umaabot ng ilang kilometro. Ang paglubog ng araw ay nagpinta sa aking landas ng ginto habang naglalakad ako patungo sa abot-tanaw. Bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa huli. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, malaya na ako sa bigat ng walang pasasalamat na sakripisyo, malaya sa pasanin na kailanganin lamang para sa kung ano ang maibibigay ko sa halip na kung sino ako. Ilang kilometro sa dalampasigan, kung saan naghihintay si Sarah sa kanyang simpleng kotse, isang bagong kinabukasan ang naghihintay. Isa na may kasamang mga plano para sa isang maliit na butik na sarili ko sa isang mas tahimik na bahagi ng bayan, para sa mga kababaihan na mas pinahahalagahan ang kalidad kaysa sa estado. Hindi pamalit sa nawala sa akin, kundi isang bagay na ganap na bago, isang bagay na para lang sa akin. Hindi ako lumingon sa kumikinang na resort o sa pagkasirang iniwan ko. Ibinigay ko kay Rika ang lahat ng mayroon ako. Ngayon, sa wakas, panahon ko naman.